Naranasan mo na ba maghintay ng matagal para sa isang pangako na magsimula ka na magduda kung matutupad pa ba ito? Alam natin ang pakiramdam na yan at sa Genesis 18 ay makikita natin sarili natin sa kwento na ito tungkol kay Abraham at Sarah. Ilang taon nang gumakapit sa pag-asa at tila bang parang nauubusan na sila ng oras. Sa kainitan ng araw, nakaupo si Abraham sa pintuan ng kanyang tolda malapit sa sagradong puno ng Mamre. Sa malayo, nakakita siya ng tatlong misteryosong lalaki. Si Abraham na mapagpatuloy ay nagmadali na salubungin sila. Lumuhod siya at pinatuloy sa kanila. Nag-alok siya ng tubig para sa kanilang pagod at pagkain para sa kanilang gutom at ligtas sa lugar para sa kanilang pagpapahinga sa lilim. Ang kanyang kabaitan ay hindi lamang sa panglabas, ito ay nagmula sa kanyang puso na nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kahit sa mga ordinaryong sandali ng buhay. Sinabi ng isang panauhin, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon. Pagbalik ko, may anak na si Sarah. Si Sarah nakikinig sa likod ng pintuan ng tolda. Napatawa siya sa sarili niya. Paano mangyayari yun? Matanda na siya at matanda na rin si Abraham na tila kinuha na ng taon sa paghihintay ang kanilang pangarap. Pero narinig ng Diyos ang kanyang tawa. Tinanong niya si Abraham, bakit tumawa si Sarah? Meron bang napakahirap sa Panginoon? Ang mga salita na yon ay umaalingaw sa puso ko sa tuwing maharap ako sa mga imposibleng sitwasyon. Meron bang napakahirap para sa Panginoon? Alam ng Diyos ang ating pagdududa, ang ating lihim na tawa, ang ating pagod na puso, pero nananatili siyang tapat. Ang tatlong lalaki ay umalis na at hinatid to ni Abraham. At pagkatapos, ibinahagi ng Diyos ang kanyang mga plano para sa Sodoma at Gomora. Ang lungsod, sabi niya, ay puno na ng kasalanan. Ang kanilang mga daing ay bumabot sa langit. Ngunit bago ang paghuhukom, inanyayahan ng Diyos si Abraham para sa isang pag-uusap. Panalangin na nagpapakita sa puso ni Abraham ng awa. Nagsumamo si Abraham para sa Sodoma. Pilipulin mo ba ang matubid kasama ng masasama? Paano kung may 50 mabubuting tao roon? Sumagot ang Diyos, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang lang sa 50 mabubuting tao. Si Abraham, mapagkumbaba at matapang na nagtanong para sa 45, 40, 10, 20 at 10 mabubuting tao. Sabi ng Diyos, hindi niya wawasakin ang lungsod. Alang-alang sa mabubuting tao. Ang pag-uusap nila ay nagpapakita sa akin ng dalawang bagay. Ang Diyos ay makatarungan at maawain. Nakikinig siya pag tayo ay nagdarasal. Kahit na tayo ay natatakot o ang pakiramdam ay hindi karapat-dapat. Ang pangalawa ay mahalaga ang ating panalangin. Ang katapangan ni Abraham ay nagpakilos sa puso ng Diyos. Ang Genesis 18 ay hindi lang tungkol sa dalawang matandang mag-asawa na makakatanggap na isang himalang anak. Ito ay tungkol sa pag-asa na tila bang wala ka ng pag-asa. Tungkol sa pananampalataya na nangahas tumawa at pagkatapos ay naniwala. Ito ay tungkol sa Diyos na nag-aanyaya sa atin na makibahagi sa kanyang plano, na nakikinig, nagmamalasakit at hindi sumusuko sa atin kahit tayo madapa at magduda. Kung pakiramdam mo sa iyong sarili ay kaya naghihintay, nagdududa, nagmamakaawa para sa iba, alalahanin natin ang kwento ni Sarah at ni Abraham. Alalahanin natin ang panahon ng Diyos ay perpekto at ang kanyang mga panalangin ay hindi man lang nabibigo. At kung ikaw ay nagdarasal gaano man kasimple o katapang, alam natin nakikinig ang Diyos. Nagpapakita ng awa na tila kayang gawin ang imposible. Meron bang anumang napakahirap para sa Panginoon? Ito ang tanong na dapat natin dalhin sa araw-araw.